Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is John, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. So today is June 28, 2026 na tayo ngayon ay papunta dyan sa may Kaluong Elementary School, dito sa may Kaluong Valenzuela. At dadalhin natin sa may Pasong Putik Proper Police Station, sa may Sampaguita Oval Street, Maligaya Park, Pasong Putik, Novaliches, Quezon City. Okay? Babalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang pong content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman sakali po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private na yan ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-usapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Kabali. Ano tatulong mo? Namis kami sa Diyos. Sa pastor.
Ito ba? Dito nga. Kuya Jan! Ma'am Liza po. Opo. Ito ng aking pasahero, sir. At dire-diretso na kayo, hindi na mag-commute pa. Kano yan? Diyan na. Ma'am, Ma'am, lasing po sila? Ha? Lasing po sila? Hindi naman. Ma'am, bawal po sa Grab yung lasing. Opo. Nasa policy po yun, ma'am. Hindi bakit hindi naman nga. Iniiwasan po kasi, ma'am, alam niyo na po yung safety procedure. Yung safety po. Hindi ako susuka. Di po ba kayo manggugulo, sir? Hindi. Kami malalagot, sir. Kaya mo sa akin yung babaya ako kung kaya. Hindi na, boss. Ilong lang na. Oo. Mahadlok na, sir. Hindi, kamo lasing. Di po kayo magsusuka, sir, ha? Hindi, isahod mo yung damit mo doon nga. Lata. O, Deng, sutik ha? Ano mo sutik? Doon nga, ingat Bye-bye. ha. O, bye-bye do. Salamat ha, Deng. Ikaw na bahala ko masaya. Kuya, Sige po, ma'am. thank you po. Kuya. Ay, kuya. Matanda na yun. Umulisipin na mga susuka.
bag mo, baka maiwan pa yan. programa sa dasal ng iba't ibang relihiyon. Tatlong ang putikla o white ribbon na simbolo na wala silang kinikilingang partido o politiko. Base sa pag-aaral ng Social Watch, may katiwalian pa rin umano sa 2026 national budget dahil sa mga questionable
Bego na ako. Dahil sa pagkawalang disiplina, walang ayusan sa ating klase, no? Ay hindi talaga namin mga bata. At isa ito sa sisihin namin na dahilan. Wala kayong Patuloy na bumabagsak walang yung ating communication. audit. Sa panahon ngayon, ano kaya ang mas epektibong paraan ng pagdidisiplina sa mga estudyante? Di ba may guidance naman? Pero nila i-raise, hindi niya deserve na masaktan kahit na makulit. Yung pagkakaroon po ng counseling sa mga students is malaki pong Yes, para sa makakalas. mga- Itong cellphone talaga po, Isa sa mga pinuna ng Teachers Dignity Coalition ang kakulangan ng proteksyon sa mga guro lalo sa mga sitwasyon ng pagbuli sa kanila ng mga estudyante. Maaari kasi silang akusahan ng pang-aabuso kung gaganti sila o kung protektahan ang sarili nila. Kaya isinusulong nila sa Kongreso ang panukalang Teachers Protection Policy kung saan may mga pwedeng gawin ang guro para disiplinahin ang mga pasaway na estudyante nang walang tapos na makabalik na rin sila ng mga magulang at akusahan ng pang-aabuso. Yes, sad boy. Yan kayo. O ang pagkakaroon ng mga ng libreng access sa abogado sakaling kasuhan sila. Gano Nicole, Magkalutok, 24 Oras. at yun po ang mga balita ngayong weekend. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Medina, ito ang GFA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi nakatulong ang balita. Nakatutok kami, 24 oras. Motor po. Motor. Thank you.
o joint deterioration karaniwan. 27. So maaari po na masundan pa yung ganitong kalaking protesta, attorney, bago yung SONA? Dario sa mga nagaganap. They could only hope now, but the message has resonated. Ito ang sasabi ko. Kasi bukod dito sa mga diocese sa Metro Manila ay tumugon at nagpagad ng suporta ng pati ng mga diocese. Kasama na ang diocese of Cebu, of San Carlos, sa Zamboanga, at labas sa iba't ibang mga religions and religious denominations. So we are looking at the movement taking up yet again. Magandang development. Kasi ibig sabihin, hindi pa rin natatapos yung pagsusumikap. Pinapadaan tayo ng NLEX, sir. Kababayan, kababayan, NLEX sa taas, sir. ng hostisya at talagang dahil sa lahat ng sangkot sa sabi ng korupsyon. Ang aga po yung mga grupong lumahok dito at ang nasa, let's say, forefront, yung lang una po talagang nag-organisa dito ay mula po sa sektor ng simbahan. Ano po ang ini-implicate attorney na this time kailangan ang mismong simbahan ng sektor ng simbahan ang mauna magpana bago sa iba't ibang pagsasama. NLEX po tayo, sir. NLEX. Saan tayo? Oh, mas mabilis kung sa NLEX, pero kayo magbabayad ng toll. 85 yun. 55? Oo. Sige. Ah, sige. Lex? Mabayad pa. Bayad talaga sa... Bayad talaga. Dahil sa may... Dahil sa purchase. Hindi, kung gusto. Hindi pa dahil purchase. Pwede. Ating programa, ito'y doon sa mga angkot na nandito na ang taong bayan kasama ang simbahan nangangalakad para sa karanating tao. They should be terrified. They should be really afraid because some people are coming out, coming together, especially at nakikita natin hindi para to deliver yung expected natin. Sana may makulong na. May nakulong na, pero it's only the start of the process. Hindi pa yung malaking isla, so to speak. Sa ngayon, attorney, dahil natapos na yung programa, totally po magkikita ako tayo po tayo dyan. Sila rin po maano sa mga lumawak sa Yes, Christian? natapos na yung activity. Ibig sabihin po din ay unti-unti na rin po mag-a-accept po yung mga lumawak Well, nagkataon lang na nagkasabay ng petsa, no? Kasi we have been doing this sa Maranan Park. Siguro, alam ko ito, because already aware, this almost every month, nandiyan yung
nagkataon na parehas ngayon ang aming panawagan. Halos, no, we have the same goals almost, and in fact, talagang yun din ang panawagan namin na finally, pwede bang pakitulong naman yung maling nahugis na. Dagdag na lang natin mga. Sabi nga namin, isang taon na po yung isona ng ni Mr. Marcos Jr. kung saan binitawan niya ang katagang mahiya naman kayo. Kaya lang wala pang nangyayari sa katagang yun, kaya next month so Meron po. tayo na po nagsasalita ng mahiya naman kayo. Yun nga po, ang sabi na yung impeachment, of course, yan, manawagan din natin na patuloy. Yun nga po, yung binabanggit Sige ko po. isang taon na mula po nung binanggit ni Pangulong Marcos yung katagang yun. Ito po. Sa palagay po ba ninyo, talaga nga bang meron na bang nahiya mula po doon sa mga ginawang investigasyon sa korupsyon? Alam nyo, I think hindi lang kami disappointed. Marami sa mga kababayan natin are very disappointed. Eh, siyempre, hindi mo mga pangako na napapako. Kanina pa yun. Po ay yung unang Mayo kung saan ang Congressman Cristo nagbitaw. Ano oras po sa mga media outlets na napasama na nga sa former Speaker Martin Romualdez. Kinantay po natin ito. Kaya nag-Twitter na siya na po ngayon. Yun ang po. Asan po yung pangako na yun? Yung sabi ko nga na, tauhan lang. Hinakit naman. Nasaan sitwasyon na ba tayo ngayon, Sir Paul, mula po doon sa mga iba't ibang kontrobersyang nasibalat last year at yung iba pang mga pending issues for the past years. Nagkaroon naman naman ng kahit paano konting improvement. Pero dito ba tayo konting maginawa mula po doon sa mabibigat na issues na yun? Pagkakaroon sa bagay, nakikita. Ano nga yung hirap trabaho. Ano niya, sarili mo. Kung nabanggitin nyo kanina, Sir, na ito namang ginawa rin yung programa kanina, hindi naman ito para po at constant kayong magpoprotesta at mananawagan for accountability. Gaano po talaga na yung pinagpapatuloy po natin yung ganito mga continuous po sa gitna po ng ang dami-daming mga nangyayari ngayon sa bansa namin pamatutunan baka nakakatulong na lamang po yung mga naging kontrobersya dahil parang may binawin din, may palitan po sa mga ng mga issues. Hindi po pwede
yun. In fact, ang atin po, especially the 1983 batch of Bukakino, they campaigned hard for this constitution to be passed into law or to be ratified. This is after the vote, the 1986 revolution. And kaya sa amin, importante bigyan ng halaga at sundin kung anong nasasalit sa constitution. Huwag po natin pagsababaguhin ang ibig sabihin ng napaka-hinting word na password. Kung Pilipino po, minsan natin siya na ibig sabihin niya agad-agad. Marami po tayong abogado na makakagawa ng paraan para baguhin ang ibig sabihin. Pero sa dictionary, pagpulagyan, agad-agad ka ibig sabihin niya. Matitest talaga natin, Sir Paul, kung talagang may paninindigan ang bagong liderato ng Senado dyan sa Katagang Forte dahil isinaset nila yung schedule next Monday, July 6, doon sa pagbubukas ng impeachment trial na ni VP Sara. Abangan po natin. Pero siguro panguli na lang po na Sir Paul, para lang din po sa paunawa ng ating publiko na siguro every now and then babalitaan po yung mga protesta. No? What to make out of these protests, these actions po na sinasagawa po natin every now and then? As far as our group goes, alam mo, marami kaming nakakahalubilo mga taong Pilipinong nagpa-participate with us. Ang importante, itong mga tao na hindi ito mga aktivista. Hindi ito mga aktivista pangkaraniwan tao to, na may mga sariling business, may sarili-sariling pamilya. But they have to go out to the streets with us kasi nararamdaman nila kung gaano ka-importante gawin ito. At dahil kung hindi natin gagawin ito at pababayaan lang natin ito, anong klaseng bansa ipapamana natin sa mga anak natin, sa mga magiging apo natin. I for one, before I end this, I for one, my parents were there from 1983 to 1986 during the last few years of the Marcos dictatorship. Lumaban po sila, one of the nameless, yung parents ko. And I saw them fight. Ngayon, can you imagine, anak na nila lumalaban? And I know why they fought back then. Para sa kinabukasan ko, I don't want my child to grow up in a country na pagdating ng panahon, yung anak ko naman nalalaman sa kanya dahil wala pa tayong napapakulong ever since. Importante, big fish. Importante, yung mga kulong na Marcos, na Duterte, na Romualdez. Kung kinakailangan at kung malaki ang ebidensya, huwag na po sana tayo magpalitoy dito eh. Kung nangako po tayo, kung pa rin po natin yung pangako. Ikulong po lahat ng mga kurakot, impeach na po lahat ng mga kurakot. Sir Vod, maraming salamat po sa ating kwentuhan, and we hope na magkaroon din ng kahit paano'y influensya o mapukaw ang pag-iisip po ng ilang mga kababayan natin sa ating naging discussion ngayong gabi. Maraming salamat, Sir Vod. Maraming salamat po. More power sa programa po ninyo. Sir Vod Bohol, ang presidente ng August 21 movement. At kaugnay nga po ng mga protesta ngayong araw, puntahan natin si Sus Legaspi dyan sa EDSA dahil ilang organizer ng White Ribbon Movement March naniniwalang matagumpay ang protesta ngayong araw. Sus, go ahead. Kung ang mga grupong tama na at Artikulo 11 ang tatanungin, matagumpay ang next White Ribbon March na isinagawa ngayong araw. Ayon kay tama na convener Professor David Tuan, pinag-isa ng White Ribbon March ang iba't ibang mga grupo para ipanawagan at pagkontra sa katiwalian sa pamahalaan. Anya, malakas nitong naiparating na hindi pa nalilimutan ng taong pa ang issue ng korupsyon at katiwalian sa flood control project kahit pa inulan ng iba't ibang issue ang bansa noong mga nagdaang buwan. Ayon naman kay Atty. Lupe Espiritu na ipanawagan ng protesta na dapat walang kinakampihan ang laban sa korupsyon. Sa tala ng mga organizer, umabot ng 8,000 ang dumalo sa rally. Aliwas sa tala ng Quezon City Police District na 3,500. Dagdag pa ng mga grupo, magpoprotesta silang muli sa Senado sa July 6 para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at sa July 27 sa State of the Nation Address ng Pangulo. Christian, dito sa White Plains Avenue ay nagsiuwi na yung mga nakilaot doon sa White Ribbon March at isinasaayos na lamang yung sitwasyon sa kalsada, inaalis na rin yung entablado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Sus Legaspi, DZMM. Maraming salamat, Sus Legaspi. At may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Salamat na nagtagaan sila. Sinabi sa akin, ayaw naman mga
magbabalik po ang programang Story Outlook. Mainit na usapin bukas. Ngayon ilalabas. Story Outlook. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado. PCMM. Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy. Playtime Entertainment. Home for happiness. Araw-araw, sa paghahatid natin ang balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pagproteksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng PCMM Teleradyo ang pagiging #1 cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Qatar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nauunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. May tutugon, may maglilingkod, may kakartika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong PCMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Belprado at Liza Aquino at John Ami Perez. Lunes hanggang Biyernes mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon sa PCMM Radio Patrol sa Istreta at PCMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito ang PCMM Radio Patrol sa Istreta. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado. PCMM. Natin 6:07 ng gabi. Gusto ko nang binagawa Ngayon niya. ang Playtime Entertainment. Born for happiness. Story Outlook. Mainit na usapin bukas. Ngayon ilalabas. Story Outlook. Story Outlook. Walang break ang balitaan sa Story Outlook. Story Outlook. Masyadong nagmamadali, di pa tinignan yung ano. Nagpapakamatay siya na. Ano pagkakamuti yung ano, wala na, nasa kasaan na siya. Kasi na yung driver. Oh. Story Outlook. Nagbabalik po ang programang Story Outlook. Magandang gabi po mga kapamilya. Binabati ko lang ang aking pamilya sa Cavite, Villamar Junior Sores, sa aking mga magulang dyan sa Imus, Cavite. Magandang gabi po sa inyo. Mga nanonood po sa atin ngayong linggo ng gabi. O yung mga galing po sa simbahan, ha, ingat po kayo. O yung may mga hahabulin po misa ngayong Sunday evening, mag-ingat din po kayo, ha. Ingat po sa pagmamaneho at yung mga babiyahe po, yung mga paluwas na po papuntang Metro Manila o pauwi po ng probinsya, mag-iingat din po kayo. Happy Sunday po sa ating lahat. Sa oras na 6:38 po, wala po tayo ng report sa labas ng himpilan. Kaugnay pa rin po ng idinaos na protesta dyan sa EDSA Shrine, People Power Monument, idinaos na White Ribbon Movement March. Hindi mapayapa ayon sa Quezon City Police District. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at Radyo Patrol, Roen Cueto. Good evening, Roen. Magandang gabi,
naging mapayapa at maayos ang sinagawang White Ribbon March sa People for War Monument sa Quezon City ngayong araw. Ayon kay QCPD Public Information Office Chief Police Major Jennifer Ganaban, walang naitalangan ng mga malaking insidente sa programa ng iba't ibang grupo na nakikisa sa kilos protesta. Bago mag-alas 6 ng gabi ay formal na nagtapos ang programa ng iba't ibang grupo. Kagad naman nagsagawa ng clearing operation sa mga tauhan ng Quezon City Department of Sanitation at Cleanup Work, katuwa ng MMDA upang linisin ang lugar. Sa kasalukuyan, patuloy na iniligpit ang etablado at iba pang kagamitang ginamit sa programa habang unti-unti na bumabalik sa normal na sitwasyon sa paligid ng People Power Monument. Gayunman, nananatiling mabigat ang daloy ng trapiko sa northbound lane ng EDSA sa harap ng People Power Monument dahil sa paglabas ng mga sakyan ng pulisya at iba pang mga sakyan ng isa sa pagtitipon mula sa White Lane area. Inaasahang luluwag din ang daloy ng trapiko matapos na makumpleto ang clearing operation at tuloy ang pagkali sa mga dumalo sa programa. Yan ang balita kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, CCMR. Pero may mga ano naman, may mga tauhan naman ba ng MMDA or traffic na nagmamando ng lagay ng yung daloy ng traffic o pinanabanggit mo nga merong mabigat pa rin na traffic jam sa area? Yes, Christian, kasalukuyan nga may mga nagmamando dito ng mga opisyal ng police at saka ng MMDA at saka iba't ibang tauhan ng gobyerno. Kasalukuyan kasi dito sa White Street, isang linya pa lang na yung bukas sa eastbound at sa westbound lane ng White Street sa Christian. Yung EDSA northbound naman, kamusta Roel? Yung sa northbound Christian, sobrang bigat ng traffic dito sa harapan ng People Power Monument. Pero yung southbound lane ng EDSA ngayon ay maluwag at tuloy-tuloy yung traffic dito sa tapat ng People Power Monument. Bigat ang daloy pa northbound dahil may mga galing sa White Plains Avenue na papalabas din ng EDSA. Tama ka dyan, Christian, kasi yung mga police mobile at saka yung mga ambulance at saka yung mga ginamit sa programa dito ng iba't ibang grupo ay unti-unti nang lumalabas dito sa mula sa White Lane patungo sa northbound lane ng EDSA. Kaya medyo mabigat yung daloy ng traffic dito sa EDSA sa may People Power Monument Christian. At kamusta na yung mga work nagtatanong kung nagpakalas na rin ba sila ng kanilang stage, kanilang setup dyan? Actually, Christian, di naman sa kinakatayuan pinatatanong sa langit yung stage, pero may mga nililigpit pa sa speakers at may mga nililigpit pa ng mga tao po ng QC ng MMDA para masiguro na may babalik sa mabilis na oras yung kalsada at ng mga motorista sa daan dito sa White State. Roel, maraming salamat at Salamat at balik sa kumpirmado. Sigurado, ito, request of DCMF. Diretsahin na po natin ang update tungkol nga po dyan sa idinaos na White Ribbon Movement po. Kasama na po natin ang General Manager ng MMDA, si Retired Police General Nicolas Torre III. General, good evening po. Magandang bisa at magandang gabi sa inyong pagkakinig. Ito po ang assessment ng MMDA dito po sa idinaos na White Ribbon Movement March dyan po sa EDSA. Naidaos naman ng maayos at natapos naman ng maayos. Sa ngayon po ay nag-immobilize na ang mga participants at tapos na po ang kanilang mga programa. MMDA po ba, General, meron ding naging crowd estimate or assessment po kung gaano kadami ang na-monitor po ninyong pumunta po dyan sa EDSA? Pwede ko bang iwanan ko na sa security forces natin ang kanilang crowd estimation? Kasi ang naging role lang naman ng MMDA ay tulungan ang ating security forces para sa pag-set up ng mga physical barriers, specifically yung mga barriers natin na ginagamit doon sa bus lane. So nandun ang ating mga tauhan kanina para tulungan ang ating police at ang ating iba pang mga agencies na ayusin ang mga barrier na ito in accordance sa kanilang kagustuhan para hindi magsarado ang EDSA. Sa ngayon po, may mga deployed tayong traffic personnel, General, na nagtumutulong po doon. Opo, hanggang sa ngayon po, andun ang ating road emergency group dahil nandun ang ating mga food truck, andun ang ating mga traffic personnel na tumutulong sa isolate ng traffico. At pagkatapos, nandun pa rin, nakastanbay ang ating mga disepo, yung mga sa emergency rescue natin na maglilinis, na nakaantabi ang mga ambulansya at yung Metro 8 natin na maglilinis sa area.
dahil in-expected natin may mga may iwan ng mga kalat. Opo, may mga sinara po bang kalsada kanina, General? At anong oras po kayo na-expect na mabukas kung meron man po? Ito lang naman, ang sa West Wings lang naman ang kalsada dyan na apektado talaga na sinarado. At hindi pa nga total closure kanina dahil nakakataan naman sa isang lane. Pero sa ngayon ay pag yan ay na-demobilize na, tatagalin natin yan. In a few hours ay tapos na po yan at balik na po sa dating sa normal na datoy. Opo, na-monitor din po ba ninyo yung hiwalay na grupo na I think nabanggit po nung reporter namin, bandang Katipunan naman pumesto. Yung hiwalay na grupo, I think ito yung grupo nila at the dating Congressman Mike Defensor. May na-monitor din po ba kayong pagtitipon doon? Kanina may mga pagtitipon na kanina, pati hanggang Makati nga, meron kaming na-monitor. Pero lahat naman yan ay self-dispersed naman Ito naman din po, General, yung sa paglilinis naman ng kalat kasi most of the time kapag may mga ganitong pagtitipon, hindi maiwasang may maiwan po ng mga kalat. Yan po, meron tayong isang garbage truck na nandiyan at ibang mga several teams ng ating mga tagalinis, street sweepers ang nakadeploy at naghihintay na mawala lang mga tao na makapaglinis na sila. At pagkatapos yung mga portalettes natin, nandiyan na rin at pagtanggalin na rin natin ang mga yan. So, yung mga motorista po expect na hindi naman po aabutin ng ating gabi bago po tuloy yung lumabag yung daloy ng traffic po dyan sa area. Hindi po, matatapos na po yan maya-maya lang at tinatapos na lang yung pagsasaayos ng mga lanes at pag yan ay natapos na, palagi yung balik na yan sa dating kalagayan at pwede na magamit ang ating mga kalsada in the normal flow. Okay po. Maiba lang ako, General, no? Masingit ko lang kasi ang MMDA may naging statement doon sa insidente sa Mandaluyong na isang retired general ng AFP ang nanutok ng baril doon sa isang PUV driver. Pero ang sabi po ng MMDA mukhang pareho namang may pagkakamali yung nanutok na dating general pati po yung PUV driver na nag-park ng sasakyan doon sa tapat ng bahay. Kasi naman sa mga ganyan, pwede pong i-declare ko na lang muna sa Philippine National Police sapagkat nagkakaroon na rin sila ng investigasyon. Pero in the strongest terms, kinukondem po natin yung paggamit ng baril sa ganyang mga insidente sapagkat hindi naman po karapat-dapat at hindi huwakma ang lugar na yan at ang insidente yan at ang sitwasyon na yan para maglabas ng baril. Ang mga bagay-bagay po dapat siya nag-usapan na may nahon. Ngayon po, nagkukundak po ng investigation na rin pati ang LTO. Yun na rin ang iba pang mga ahensya na pamalaan natin, lalo na ang kapulisan, para malaman po dulo at mapalagot ang dapat mapalagot sa kaso na yan. Opo, tsaka siguro po para po mapaalalahanan din yung mga motorista natin. Ano mo, I'm sure meron pong patakaran ang MMDA when it comes to yung pagpapark po, lalo na po doon sa mga pangunahing kalsada. Makipaalala lang po, General, yung ating patakaran doon. Ang parking po ay nakasulat naman yan ng maliwanag sa ating FOP Act 4136 na Land Transportation Code of the Philippines. Nandiyan po yan, nakalagay at maliwanag yan ay pinagbabawal naman ang parking sa mga driveways o sa mga daanan na maaaring maragtagapan sa paggalaw ng ibang mga tao. Pero ganun pa man, hindi pa rin natin pwedeng maging rason yan dahil may illegal parking yan, may nilalabas na baril ang kahit hindi daan. Opo, alright po. General, maraming salamat po sa pagbibigay ng update at happy Sunday po. Thank you, sir. Maraming salamat din po, sir. Si Retired Police General Nicolas Torre III, ang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o ang MMDA. Ngayon nakatutok na po ang MMDA para pabalikin po sa normal yung daloy ng trapiko doon sa area ng EDSA at siyempre po yung paglilinis ng mga naiwang kalat kung meron pa po no, yung mga nagdaos po ng protesta dahil kanina sa EDSA. Balota at matalakayan ang ating pakinggan. Story Outlook. At isa pa nga rin po sa babalikan nating issue, mahalagang issue pong pag-usapan ay ang nangyari po shooting incident sa Tacloban. Napakarami pong mga anggulo ang kailangan pag-usapan bukod po doon sa usapin ng pagpapababa, posibleng pagpapababa po ng age of criminal liability. Isa rin po sa mainit na pinag-uusapan ay kung gaano makaligtas ang seguridad sa mga paaralan at ano po ang responsibilidad na pwede pang gawin ang ating mga eskwelahan para tuwing nagpupunta po ang mga estudyante, tuwing iniiwan po ng mga magulang ang kanilang mga anak, ay sigurado sila nasa secured na lugar yung kanilang mga anak. Kasama po natin ang Executive Director ng Philippine Business for Education, PBED, Sir Hannibal Val Capua. Sir Val, good evening po sa inyo. Question po sa DBMM. Good evening.
inyong imbitasyon. Kalungkot po, no, yung nangyari doon sa Tacloban at ang isa pong pinag-uusapan ngayon ay paano safe ba ang ating mga paaralan? Ano ang pwedeng gawin po ng ating mga eskwelahan para matiyak po na tuwing pumasok at tumalabas sa mga estudyante ay safe and secure po yung ating mga minor de edad mga estudyante? Talagang nakakalungkot po yung nangyari sa Tacloban. Pero kung tayo po ay nakasubaybay sa mga pangyayari sa paaralan, hindi po yan isolated case. May weeks before that, even there are months before, no? May mga instances na rin po ng violence in school. So it has been an urgent problem na dapat kailangan tutukan ng ating pamahalaan, particularly ng DepEd. Kami sa PIBEL naniniwala po kami na unang-una kailangan po na nating i-secure ang kaligtasan ng mga bata sa loob ng eskwelahan. Kasi ang eskwelahan ay tinuturing na parang pangalawang tahanan ng mga bata. Almost majority of their time kapag nag-umpisa na pong pumasok sa eskwelahan ng isang bata, malaking oras, malaking bahagi ng kanilang oras ay pinugugol nila sa eskwelahan. So kung hindi tiyak ang kanilang seguridad sa eskwelahan, ay napakalaking problema po yan at napakalaking question po yan kung unang-una ay it's not conducive to their learning. So kung hindi po tiyak ang kanilang seguridad sa loob ng classroom, we can forget about the questions of talaga bang natututo sila kasi nga hindi nila they're not secure in the first place. So kailangan natin, I think, isang komprehensibong aksyon at sistematikong programa para to make sure that children go to school and they feel safe and secure para conducive ang kanilang pagkakatutang, ang environment sa kanilang pagkakatuto. Nabanggitin niyo, Sir Val, hindi naman to isolated case yung nangyari sa Tacloban Yung before this, may mga naitatala na rin tayong violence sa mga paaralan. Sa palagay po ninyo ng PIBEL po, no, ano po ang mga nakita po ninyong loopholes when it comes to implementation ng security sa mga paaralan? At ano po yung dapat nilang i-improve? Starting today, gano'n na po kalala yung naging sitwasyon, may namatay na po. So, kami sa PIBEL, suportahan din naman po namin yung mga hakbang na ginagawa ng ating kagawaran ng edukasyon, ng DepEd, particularly dun sa school safety audit na kanilang ginagawa, pagkatapos nga po ng sunod-sunod na pangyayari ng karahasan sa eskwelahan, no? Or threats to security din ng mga learners. So, yung school safety audit, and then particularly yung heightened na security measures na ginagawa din in partnership ng mga schools at ng kanilang mga local governments. Pero kami sa PIBEL naniniwala kami na dapat ito po ay dapat a sustained action. Hindi po siya dapat na dahil may nangyari, magkakaroon tayo ng heightened security in the schools. Ang ano po dyan is dapat na anticipate at dapat po siya sustain po siya kasi nga katulad po, no? Doon po tayo mag-focus lang muna sa nangyari sa Tacloban. Ang nasa news po ay parang madami po yung entrance and exit ng isa ng paaralan po na yun. Pero iisa lang po ang security guard. So ano po kaya po ang naging, ano po ang reason po noon? Is it a question of budget? Wala po bang budget ang eskwelahan para mag-hire ng mas maraming security guard? That's a question that we want to, in this case, baka pwedeng maisagot. Kung meron lang po budget, ay bakit hindi po nag-hire ng mas maraming security guard? Another po is, baka po pwedeng matignan na dapat may partnership with their local government units. Meron pong mga eskwelahan na may mga partnership po sila sa kanilang mga munisipyo, sa kanilang mga barangay, para po mag-deploy ng mga additional na mga personnel to secure the school premises. Not because na may ganitong nangyayari, pero it's a common practice for them. So let's say for example, we've been to schools na tumutulong po ang barangay na doon po nakadestino yung mga kanilang mga tanod, especially kapag
pasukan at labasan po ng mga estudyante para maging secure at maging matiwasay po yung pagpasok at paglabas ng mga estudyante. So I think it should be, as what I've said, sustain po dapat. Hindi lang po na dahil may nangyari, hindi lang po na dahil may sunod-sunod po itong mga nangyayaring karahasan at question sa security ng ating mga learners ay magkakaroon ng ganitong mga aksyon. For us in PBED, we are calling the government, particularly DepEd, for sustained action on this. So para hindi na po siya mangyari ulit and we address the root of the problem. Pero hindi naman po para maging hudyat itong mga nangyaring violence sa mga eskwelahan para payagan ang presensya ng mga pulis sa loob na mismo ng mga eskwelahan. Definitely po, kailangan pag-aralan po yan. Kasi looking at as well, kung titingnan po natin yan sa perspektibo or sa lente ng child protection, no? Iba po yung dating or iba po yung pananaw ng mga bata kapag may nakikita po silang mga uniform or armed personnel sa loob ng kanilang mga spaces na kung saan they feel safe. There are children na hindi nila nararamdaman na secure sila kapag may nakakakita sila ng let's say armed personnel. So at the lens of child protection, ibang usapin po yun. Kaya ang pag-deploy ng mga kapulisan sa loob mismo ng paaralan, baka mas kailangan pag-aralan po yan at baka yung mga eksperto sa child protection ang kailangan magbigay linaw on that. But what kami po sa PBED, ang aming pong pinapanawagan sa issue na ito ay kailangan secure ang ating mga eskwelahan para tuloy-tuloy ang pagtututo ng ating mga mag-aaral. Hindi po matututo ang ating mga mag-aaral at mga estudyante kung una sa lahat, hindi nila ramdam na sila po ay safe and secure sa loob ng paaralan. One last point na lang sa akin, sir. Nabanggit mo kanina yung kahalagahan ng budget kasi may nakausap din po kaming nagbigay din ng posisyon tungkol dito na may mga umiiral naman tayong batas pero mukhang ang nagkakaproblema ay sa implementation at nabanggit din po doon yung usapin ng budget. Sa tingin po ninyo, anong assurance ang dapat ibigay ng DepEd? Lalong-lalo na po sa mga public schools kasi yan ang matagal lang may mga problema at tumatagdag pa ngayon nagpuno yung usapin ng seguridad. Gaano po kahalaga na merong mailaan na karapatang budget ang DepEd bukod po sa mga facilities ng eskwelahan tungkol naman po sa security? Lalo na po may mga ganitong balitang lumabas na makaila. I think dito sa usapin ng budget, napakalaki naman po ng budget ng education for this year, particularly for DepEd, malaki yung kanilang naging budget. No? Pero kung titingnan natin, itong school violence, may root cause ito at kami naniniwala and studies would show, may mga pag-aaral po ang EDCOM 2 na may mga mataas ang cases ng bullying, particularly in the schools, particularly in public schools. So, this is contributory to heightened presence or yung sa mataas na, let's say, presensya ng school violence because of bullying. Kung titingnan din natin, may budget po ang DepEd, I think starting 2025 and 2026 for additional guidance counselors in each of these schools para tumulong po, particularly sa mental health and psychosocial services, para may katakbuhan po at may mapagsanggunian ang mga mag-aaral natin kapag may mga ganito po silang problema. Ang nagiging issue po, ngayon na may budget na, is kulang po ang tao. Wala po kulang po ang mga registered na guidance counselors. Konti po yung mga nag-a-apply to become, let's say, guidance associate or guidance counselor assistants. Hindi ko lang po alam kung anong tamang tawag po doon. So, konti po yung nag-a-apply. Pero marami po, may mga items po yan at na-budgetan po yan ng DepEd. So, particular to that, guidance counseling, meron po yan. Pero, it's, as what you've said, it's really the implementation at the school level. Kaya kami sa PBED naniniwala po kami na itong mga problema, itong mga issues na to, dapat empowered po ang ating mga eskwelahan, particularly yung ating mga principal, mga school heads, at ang ating mga kaguruan para sila po yung gumawa ng solusyon sa patnubay at gabay ng DepEd. Sila po ang makakagawa ng solusyon na
angkop sa kanilang problema. So let's say for example, kung ang isang eskwelahan katulad ng San Jose National High School in Tacloban, ang nagiging problema nila ay seguridad because ang daming entry and exit points, hindi nila mamonitor. I-empower po natin ang eskwelahan na makipag-partner sa kanilang barangay, sa kanilang city government para makapag-augment, matulungan po ang eskwelahan sa mga problema at sa mga issues na kailangan nilang tugunan. So, I think, kailangan din natin siyang tingnan na ang education kasi, especially doon sa local level at sa school level, community responsibility po yan. Hindi po yan na responsibilidad lang po ng eskwelahan at ng mga guro. No? Community responsibility po kasi ang education. So, dapat malaki po ang papel ng ating mga local government units. Malaki din po dapat ang papel na ginagampanan ng ating mga parents. And then of course, yung ating mga eskwela na sangay ng gobyerno na in charge po sa education, which in this case is DepEd. So it takes a whole of community approach to solve these problems. Kami, siguro pang huling statement ko na lang po is, kailangan po, and I want to emphasize on it, na kailangan we make sure that our learners feel safe and secure inside the schools para po sila ay matuto. Para po sila ay tuloy-tuloy po ang kanilang pagkatuto. Magandang punto po, Sir Val. Sir Val, maraming salamat po sa ating discussion and we hope na talagang maikonsider din ito ng ating mga leaders at ng mga opisyal. Salamat po, Sir Val. Till next time. Thank you. Anytime. Maraming salamat din po. Executive Director ng Philippine Business for Education of PIPED, si Sir Hannibal Val Capua. Alas 7 yung punto ng gabi mga kapamilya. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa isang oras at kalahating kwentuhan. Dito po sa programang Story Out. Pabilis sa pagbati lamang po kay Tati Maano dyan sa Lipa, Batangas. Good evening at ingat. Muli ako po si Christian Yosones. Hindi po nato ngayon ang programang Story Out. Susunod na ang CPU. God bless you. Kasama sila ating IBS Pareha at Father Eric Lacatula, SPB. Ingat po mga kapamilya. Have a great Sunday evening. Bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisa ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang upo at plemang nakatara. Ang batang lagundi, Plemex. Gawin ang pagbabahala sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Magsisilbing gabay sa pagpapatibay ng ating pananampalataya. Pakinggan ang mabuting balita na kapupulutan ng aral, pag-asa, at biyaya sa buhay at buhay. Tanggapin at ipagpasalamat ang bawat blessing sa GBU. God bless you. Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, sa mga biyayang iyong pinagkaloob sa amin sa mga nakalipas na araw at ngayong gabi, hinihiling po namin na basbasan kami sa aming mga pagninilay at basbasan mo ang darating na linggong ito. Nawa ang aming mga plano at desisyon na gagawin sa buhay ay naayon sa iyong kalooban. Patuloy nawang tumaloy ang iyong biyaya at mga pagpapala sa buhay namin upang kami ay maging matatag sa pagsunod sa iyong anak at maging instrument rin kami ng pagpapala sa aming kapwa. Basbasan mo
God bless you. At ang lahat ng ito ay nalin namin sa ngalan ni Jesus sa aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang evening po sa inyong lahat at welcome po sa God bless you. Ito po si Father Eric Larandula, SPD. At syempre kasama natin ang ating programa. Kala ko ano ng bayan. Ito na po ang inyo ating IMS na rin. Nagbabalik syempre para sa God Bless You 7 to 8 p.m. Dito pa rin sa DZMM Radyo Mataw sa Iseta, DZMM Teleradyo. Yun. Diba? Oo. 28 last Sunday. Last Sunday of the June. month. Yes, So, ang ganda ng pinost mo nung nung Alin isang dun? araw. Alin dun ba? Nagkapon yata yun. Nakalahati na ng buhay. Single. I love the consistency, Father. Oo, consistency. Tama, no? Oo. Ang monay na may ice cream. Oo. Pero hindi ko nakakatikim nun. Sa totoo lang. Ayun lang. Mamamatay ka nang hindi mo nalalasan ang sarap ng ice cream na may monay. At in fairness, ang sarap ng monay ni Kuya. Ang kaya medyo dapat ang o-orderin ko sana doon yung may apa. Pinaalala ko yung kinukwento mo na madumi yung apa kasi may kulangot daw. Actually, alam nung po yung nagtitinda rin sa Petis Club eh. Sabi niya, sir, totoo ba na madumi daw yung apa niyo? Alin yung may kulangot? Sabi nung... Oo, sabi niya, hindi sir, di totoo yun. Kaya nga meron kaming issue sa dulo. Ay sir, bakit yung nilagay issue? Ano pinangawak niyo dyan? Ma'am, Major Ganapan, maraming salamat po sa oras. Congratulations po sa QCPD. Congratulations po sa inyo kay General Silvia, siyempre sa pagpersa ng PNP na tumutok dyan at naging mapayapa sa pangkalahatan. Ito po mga kapuso niyo po napakinggan, Police Major Jennifer Ganapan ng Heaven of Public Information Office ng Quezon City Police District. So total, naging mapayapa sa pangkalahatan. Ito po sinagawang pagkilos na ito dyan po sa White Plains Avenue. Walang naitalang namatay, nasaktan. Pero ako po sa pare na may mga nakita ko dyan na sobrang ulo na hilong kasi napakainit talaga ng panahon. Ito magtagpakot dyan sa nagko-cover. So ang cut ko, lalong uminit talaga yung ulo ng mga tao na nakita ko. Dapat Sa congratulations QCPD, sasabihan. Dapat nga lumapit nga sila dahil ganun ka kasi di ba mahangin ka? Alam mo, naawa ko dyan sa mga dati kong kapitbahay dyan sa Corinthian. Dati kapitbahay ko rin yan. Kasi isipin mo lalo yung taga dyan sa Gate 3. Baka may mga nakikinig sa atin dyan sa Corinthian. Kasi isipin mo kada na lang may sentimiento yung mga tao laban sa gobyerno, sa corruption. Ganun naman lagi mag-rally. Lakas ang sound system. Paano kung panggabi ka sa duty mo, tapos matutulog ka ng hapon, may magrarally dyan. Sabagay wala naman sa gulong. May mga nakitira dyan eh. Soundproofing yung ano yan Quartz. At palalupit na. Sabi ko nga kanina kay Vince Lopez ng Manila Standard. Sabi ko, Vince, dito muna tayo sa loob namin sa bahay para medyo malamig sabi kung pera ko muna. Kapasok ka naman sa loob. Once. Ako rin isa live message. So, may mga tray ng itlog yung bander. Yan yung sa mga recording studio para maging soundproof. Hindi kasi yung paglalagay ng itlog sa loob ng isang kwarto para maging soundproof, hindi marinig sa labas. Ang kailangan kasi natin dito, hindi marinig sa loob. So gawin mo, maglagay ka ng tray ng itlog sa labas. Malimutan mo na egg tray labas ng bahay nyo. Ano yung tsura ng ano mo no? Ano kaya yung tsura ng bahay mo nun? May sa labas may mga tray ng itlog. Wala ba may kakatok sa'yo dun eh? Pabili, ano yun? Itlog. Ikaw pa, kailan ka nakapasok dyan sa... May sunog. Pinayagan kayo pumasok ng kwarto. Sumabay ako sa bumbero, dati mag-discarte ako eh. Nag-join naman. Ako nakapasok ako dyan. Tapos, alam mo pagkatapos nung pinuntahan ko dyan, dahil na-curious ako, sabi ko, may tsura sa loob sa exclusive subdivision. Dito po. Alam mo, pinaibigo ko ng dulo. Hanggang makarating ko pa ng isa may kanto ng basta sa likod doon. Dito na po yung ano. Ang dami ko Ayun. ng mga bakante Station. sa Corinthian. May pababaan din eh. May sarili silang batis doon. Meron silang parang daloy na tubig doon. Tapos, Teka lang, ano na lang natin mga lang sa bakante bundok. yung papalo doon na wala pa mga nakatirang bahay. Sabi ko, baka pwede Ayan, siguro sige. tumira Pwede din dito. dito. Pero may may-ari naman. Malamang. Ano naman sa mga subdivision? Pare ko na, Sige po. doon ka na makakita ng bahay na walang nakasampay na grip sa labas ng bahay. Ano ba? Wala mga Jeromax ng aso. Wala ka makakita ng
600. Drop na lang natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.